Nang dahil sa kapabayaan mo, sumadsad na ang tiwala sa'yo ng maraming Pilipino. Matapang at walang kinatatakutang isiniwalat ng veteran journalist, TV news anchor at radio DJ na si Ted Filon ang realidad at katotohanang hindi raw matanggap ng maraming supporters ng administrasyon, kung saan tila malapit na raw sumadsad sa low rating ang mga trust and approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang samot-saring kapabayaan, partikular na ang kanyang pangakong hindi naman ito tinutugunan. Nag-viral sa social media ang naging pahayag ng veteran news anchor sa kanyang radio program sa TV5, kung saan tahasan itong sinabi on Nationwide TV na hindi biro ang implikasyon ng pagbaba ng rating ng Pangulo dahil nagpapatunay lamang raw ito na hindi na siya gusto ng maraming Pilipino. Bukod sa kanyang mga pangakong napako, tila problema raw ng taong bayan sa pamahalaan ang kutakot-takot na korupsyon na hindi man lang raw ginagawa ng solusyon ng kanyang administrasyon. Gayon din daw ang patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa, pagtaas ng mga pangunahing bilihin at pagtaas ng samot-saring kriminalidad sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Simple lamang raw kasi ang pangarap ng taong bayan at ito pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga ipinangako noong 2022 election na tila ngayon ay sabay-sabay na naglaho. Hindi raw magtataka ang maraming taong bayan, maging ang news personality na si Ted Filon, kung sasadsad sa negative ang rating ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa approval at trust rating nito sa samot-sari survey, dahil kitang-kita naman raw na imbes na paunlad, tila palubog pa raw ang Pilipinas. Panoorin ang buong detalye at nakakamanghang pananalita at pang-real talk ng veteran TV news anchor na si Ted Filon, kung saan isiniwalat ang katotohanan sa likod ng napakababa at sumasadsad na rating ni Pangulong Bongbong Marcos matapos itong maluklok bilang ika-17 presidente ng Pilipinas. 3 taon nito sa pwesto, nagbigay lamang raw konsumisyon at paghihirap sa maraming Pilipino. Panoorin ang full video. Sa loob po ng panunungkulan ng Pangulong Marcos magmula noong June 30 ng 2022 hanggang ngayon, ito ang pinakamabilis na bagsak. Nilang pareho. So, magmula sa excellent, yan, di ba? High, yan. And then, tawag ka rito, yung isa pang level. And ngayon po nasa moderate. Ang next niyan, low na, mababa na. So dito ho talaga maaari nating sabihin, kasi ako naniniwala ko sa sino man pong presidente ng Pilipinas o ano man pong matataas na posisyon sa gobyerno, they have the capability and resources to conduct monthly survey practically. Nagsasurveyan sila. May sarili silang survey firm actually. Opo, at buwan-buwan alam nila yung trust at approval ratings nila. At sigurado ako, itong gantong mga kilos po na siguraduhin, kasi nga yung promise na 20 pesos, di na matutupad yun eh. Hindi na ho matutupad yun. So dahil dyan, ito nga po, di ba ang kantyaw lagi sa gobyerno, presyo ng pagkain, bigas ang pangunahin na sanhi ng mabilis na inflation. So may kaugnayan ito, itong ganito pong gawin na you're diverting the issue sa totoong dahilan kung bakit ba mataas ang presyo ng bigas. Right? So, ngayon, dahil dito sa isyong ito, sigurado ako, lalo pang gagawa ng kung ano man po mga pakulo itong DA ng kung ano-ano para lang po matanggal yung init sa tanggapan ni Presidente at maibaling ng taong bayan ang ating pong muhi o ang ating galit o diskontento sa sinasabing dahilan kung ba't mataas ang presyo ng ating pagkain. May kaugnayan yan. Kasi ito hong nagdaang mga araw, puro sila patalastas sa lahat ng mga dyaryo, di ba? Yung doon mo na mapapansin yung galaw ng gobyerno, mukhang nakakaramdam sila na bumababa po yung trust and approval ratings. Ano ho ba ang implikasyon nito? Kapag po sumadlak po sa
bumaba ng bumabayan, yung governance mo ay hindi matibay. Nangyari ang panahon ni Gloria Arroyo na talagang negative na ho yung kanyang trust ratings and approval ratings noon. Kaya lagi siyang aligaga, di ba? Na baka may mga nagtatangka sa kung ano-ano. Hindi magandang pangitain po yan sa isang nakaupong presidente. But again, mga kapatid, wala naman tayong gusto rin pong mangyari kung hindi nga gumanda ang buhay ng mga Pilipino, di po ba? Labag man sa kalooban mo na magmakaawa ka sa kanila, pero saan ka pupunta? Hindi ba? Hindi ko maintindihan yung disenyo nitong ating uri po ng pagbibigay ng serbisyo sa kalusugan, na bakit sa halip na ibigay mo ang bilyon-bilyong piso sa poder ng mga politiko, ba't di mo ilagay yan mismo sa mga ospital na ito direkta, at kapag ganito po ang kailangan ng isang pasyente, hindi na magmamakaawa sa politiko, automatic libre na. Hindi po ba? There's really something wrong with the system. Na pinatutupad natin dito. Kaya nga may panawagan sa lahat ng mga AIFs na yan, yung mga GL na yan, na sa bawat tanggapan ng politiko meron silang alokasyon. Ba't yan? Gaano kalaking pera yan? Ba't di mo ilagay yan sa lahat ng ospital, Heart Center, Kidney Institute, PGH, Orthopedic, Children's Medical Center, Pabelia, Maternity Hospital, sa lahat doon na lang natin ilagay ito, di po ba? Nasa ganun, pagpunta roon ng isang, sabihin na po natin, sige, lahat mo ng mga nasa charity ward, wala ka nang bibilhin. Libre na lahat dahil pera mo naman yan eh. Ano po ang inyong dito, kaisipan po, at kung mamarapati lang po ng mga proponents nito, pasintabi lang po, ano po ang inyong kaisipan po at suggestion po dito sa pagpapatupad ng akap na ito at ang kanya pong kahalagahan sa gitna po ng ilang pa mga programa ng gobyerno para po sa pagtulong pinansyal sa mga nangangailangan? Sabi mo, asserted, diretsuhan na lang po. Sa tingin ko ito kung akap pan na talagang election pan lang po. Nakakalungkot isipin nyo, na ngayon, ang ipinapamigay pa lang nito mga nakatangay, ito may mga pondong akap at AIX. Sa ngayon, yan pa lang ang pinapamigay nila, hindi pa nila napapamigay yung kanila mga ninakaw sa gobyerno. So, yan pa lang binibigay nila, pera pa lang ng gobyerno, pinalabas na nila kanila. So, talagang napakalaki ho ng kanilang election money. Kaya nakakalungkot. Mayor Benji, yung binabanggit nyo po na 7-7 scheme na sinasabi nyo na galing sa isang reliable source, although kanina narinig ko parang napatunayan, ito po bang reliable source na binabanggit nyo ay mula rin sa Kongreso? Opo, sa Kongreso po yan. Ibig sabihin ho yan, every time na you join a sortie, you get this 777. So, 7 million po yan na AIX, o pwede mo ipalit ng AKAP, 7 million na MAIX sa medical assistance. Tapos 7 million na tupad, so that's 21 million. Kung nakadalawang sortie ka, pero ka 42 million. Kung nakatatlo ka, o nakaapat ka, pero kang 84 million. Oo, malaki. Oo, dumami ng dumami. Dumami ng dumami. Kaya sabi ko, minsan may tinanong akong kongressista Sabi ko, aware ka ba dito sa kwan? Tatanungin lang kita, diretsuhan lang tayo kung 777. Ay, oo. Ngayon dumadami na kasi nalalaman na ng ibang mga kongressista na kaya marami na sumasama sa sortie. So, ibig sabihin ba, kaya pa rin yung 777, 37 o 27 na lang? Hindi, 37 pa rin. Pero nilimit na lang sa 4 na sortie. Aksunod na lang sa 4 na sortie. Bukod po dun sa sinabi niya sa inyo at nagtanong kayo kung totoo ba, siya po ba mismo itong reliable source nakatanggap din daw nung sinasabi na ipinamimigay po? Oh yes, oo. Nakatanggap din sila. Nakatanggap din sila. Dahil siyempre, kailangan din nila para meron din sila may bigay sa kanilang mga constituent. Pero nakokonsensya sila. Alam mo, hindi lang isa nakausap ko. Hindi lang isa nakausap ko. May mga kongresista nga lumalapit sa akin. Mas mapipisilin pa yung aking braso sa sabi sa akin. Ituloy mo lang yan, Mayor Ben. Totoo yan. Mayor, dito po sa pagsisiwalat nyo nito, hindi naman po ito unang beses sa sinabi nyo dito sa ating programa. Hindi naman po kayo nakakatanggap ng kahit anong panggigipit sa inyo po mismo? Ay, sigurado ako, magkakaroon ako ng sigurado naman po ako na para maitik din po ako. Kaya nga sabi ko nga, itong allegations na ito coming from reliable sources naman. Hindi, ang problema kasi dyan, kahit na may Mayor Magalong, wala din mo ginagawa DPWH. Wala mismong ginagawa din po ang taong bayan. Yan ang nakakainis dyan, di ba? Kasi nga mapipikong ka lang Kasi nga sisiraan ka ngayon. Eto, di ba? Sa lahat ng mga sinabi po ni Mayor, ito na ho yung mga trolls. Agad nang babakbakan ka agad siya. Party, kaya ho tayo ganito, kasama po sila. Yang mga taong yan na mga tanga din. Kasi yung sweldo sa kanila, ninakaw din Pera din po nila. Yan ang masakit sa bayan na to. Yung pinangnunuhol sa iyo, yung pinangbabayad sa iyo para sa pagboto mo sa kanila, yung sinusuhol sa iyo para manira ka ng kapwa mo, pera mo din. Siguro sabi ng tanga, di ba, at least pera ko nabalik sa akin. Tanga nga, di ba? Kaya nga tanga Na ROI pa rin siya. Di ba? Tanga nga di ba? Wala tayong magagawa dyan.